Ito na sinasabi ngayon ng mga congressman, kasama na yung mga prosecutor, lalo na si Congressman Defensor, Lawrence Defensor, House Majority Leader ng ikatlong distrito yata ito ng Iloilo, sa masamang epekto ng pagdidelay at patalbog-talbog na desisyon ng Senado tungkol sa impeachment. Pakinggan po ninyo itong balitang ito. Katotohanan, the Senate cannot delay any further and cannot pass upon their duty to hold trial regardless of their verdict. And a no impeachment trial scenario is even worse for our democracy. Bilang prosecutor para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, tanggap ni House Deputy Majority Leader Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor ang pagkaurong sa schedule ng presentation ng Articles of Impeachment sa Senado. Gayunman kung ito ang tatanungin, hiling nitong maisagawa na rin ang pagko-convene ng Senado bilang isang impeachment court sa June 11. Mula June 2, iniurong sa June 11 ang presentation ng Articles of Impeachment, ang huling araw kung kailan may plenary session ang Kongreso. Aminado ang kongresista, nalungkot ito sa magiging pag-antala ng impeachment. Holiday ang June 12 Independence Day at Senate Day adjournment na ng 19th Congress sa June 14 hanggang July 27, 2025. I am disheartened because the delay has been long enough, but as a lawyer in any court, the defense as well as the prosecution will have to abide by whatever the court will decide on and whatever order or whatever process the Senate court will issue. So, tatanggapin namin yon, parang abogado lang sa korte. Naniniwala naman ang kongresista, walang problema sa usaping legal kung tatawid ang impeachment proceedings mula 19th sa 20th Congress. Pero kawalan umano sa taong bayan ng iba yung pangpagkaantala sa impeachment trial ni VP Sara o kung hindi na ito matutuloy pa. Samantala, kwestiyon din ni dating Senadora Leila de Lima, Representative-elect ng mamamayang Liberal Party List, ang pagkaurong ng schedule ng presentation ng Articles of Impeachment. Pahiwatig umano ito ng posibilidad na pagbotohan sa plenaryo ng Senado kung pwede pa ba o hindi na ituloy ang impeachment trial. Sina de Lima at Akbayan Representative-elect Shell Jokno ang mga inalok ni Speaker Martin Romualdez na maging bahagi ng House Prosecution Panel. Grabe, ayan yung balitang yan. So, wow. Well, tama naman sinabi ni Defensor kasi abogado siya. Kung anong desisyon ng korte, ganon. Kung anong impeachment court, ganon din. Kaya lang isipin mo yun. Hanggang June 14 na lang pala ang 19th Congress. Isipin mo. Sana kung June 3 ay mabasa na yung article of impeachment, at least meron pang ilang araw. Ito June 11, ang pinakauling schedule, kinabukasan ay Independence Day, alam pasok. Tapos, 14, close na ang Senado. Babalik na sa last week ng July, 20 Congress na yon. So talagang last minute, talagang hindi nila binigyan ng priority. Hanggat maaari ay parang ayaw nilang talakayin. Kitang-kita mo na ayaw ng Senado talakayin ang impeachment. Isipin mo, February pa pinag-uumpisan na, February pa nakarating sa Senado ang article of impeachment. Diba? March, April, May, June. So, 4 na buwan. Tapos ngayon, patapos na. Last 2 minutes na lang. Saka lang nila isisingit. Malabo pa, baka ma-postpone pa yan. June 11, alas 4 ng hapon yata ang schedule. Yun lang ang gagawin nila. Basahan yung article of impeachment. Tapos close na ang Congress, ang Senado. Kasi independent kinabukasan. Tapos 14, totally close na ang Congress at Senate. Babalik nga po ay sa July, last week na ng July. Ganon. Talagang ginawang paningit na lang. Parang ang tingin nila, others lang ito. Hindi ito priority ng Senado. Parang paningit lang. Ginawa na lang paningit ng Senado sa kanilang schedule ang impeachment. Ganong kababaw. Ganong kahina ang dating ng impeachment ng taong bayan sa ating mga senador na nakaupo ngayon. Yung mga bago, hindi natin masisisi. Wala pa sila. Hindi pa sila member ng Congress ng Senado Sa July pa sila magsisimula. So itong natitira na date o araw under 19th Congress
ni Senator Escudero talaga hong ginawa lang paningit. Samantalang galing sa saligang batas. Kapangyarihan ng 1987 Constitution ang impeachment process, pero ginawa nilang parang toothpick lang yung impeachment. Hindi ginawa ng February dahil nakareses sila. Tapos in-schedule ng June 3, June 2, June 3, binago pa. Binigyan na lang ng isang araw, isang oras na lang kasi alas 4 ng hapon yata ang schedule na bigyan ng pagkakataon ng prosecutor na basahin ng article of impeachment. Pagkatapos, tapos na. Tapos na. Kasi holiday na eh. Tapos close na. Yun lang, babasahin lang, yun lang. Ganong katipid, ganong kaigsi yung ibinibigay ng panahon ng Senado sa isang napakainit na impeachment process na issue against Vice President. Kaya ngayon pa lang kitang-kita na po natin ang malabnaw, madilim, kasindilim ng sabaw ng pusit na magkaroon ng hustisya ang taong bayan sa pera nila, pera natin, na posibleng maling ginamit ng Office of the Vice President at ng Department of Education kasi nga hindi masyadong pinapahalagahan, walang ibinigay na mahabang panahon ang 19th Congress under Chis Escudero, Senate President, ang karapatan ng taong bayang malaman ang totoo tungkol sa pera ng bayan at kapangyarihang pansamantalang ipinagkaloob sa Office of the Vice President. Baka alam ni Escudero na matatanggal na siya sa 19th Congress. Baka alam niya na hindi na siya ang susunod na hindi na siya mananatiling Senate President sa pagpasok ng 20 Congress by July. Kaya dinilay ng dinilay. Ganun ba yun? Personal yun. Personal na issue yan eh. Personal na buhay yung pagiging Senate President. Internal problem niya yan eh. Bakit naman kailangang masakripisyo ang karapatan ng taong bayan? Nagtatanong lang po tayo. Huwag naman sanang ganun. Kasi sabi ni Tito Soto, incoming senador by July 20 Congress, marami nang nakipag-usap sa kanya. Palagay ko ramdam na ni Escudero na merong majority vote na, merong majority na grupo na pumapabor na siya ipalitan in favor of Soto. Kaya ganito ang ginagawa. Yan po yung aking opinion at analysis lang. Kayo, palaya po kayo mga nanonood na kikinig. Ginagawa ba ito ni Escudero dahil malapit na siyang mapalitan bilang Senate President? Kumbaga sa last 2 minutes na lang ang ibinigay. Napakaigsing oras ang ibinigay sa karapatan ng taong bayan at ng prosecutors na mailatag ang article of impeachment. Kasi yun po yung purpose ng June 3. Bibigyan ng oras ang isa sa mga prosecutor, ilatag ang article of impeachment. Tapos tuloy-tuloy na yung proseso. Pero pinuspod sa July 11 na. Huling araw ng trabaho nila. Bago tuloy ang magsara ang Congress. Wow! Bahala na po kayo kung anong tingin ninyo sa mga nangyayari. Pero tayo, mananatili tayong magpapaliwanag at magbabalita na kung ano ang maganda at ano ang obligasyon at paninindigan natin para sa katotohanan.